Alam nyo na ba na pwede nyong ibenta yung mga design or template na nagawa nyo inside Canva? Yes, possible yan. And to give you proof, ito nga po yung top digital sellers sa Racket PH. And kasama nga po tayo dyan dahil sa mga Canva templates na binenta ko online. So in this video, I'll show you exactly kung paano magbenta ng Canva templates, kung paano siya nagwo-work even if hindi ka creative or kahit beginner ka pa lang. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And today nga, before we start sa process, alamin nga muna natin kung ano nga ba itong si Canva. So si Canva Learners is a free online design platform kung saan pwede kang gumawa ng iba't ibang klase ng designs like social media post, presentations, planners, resumes, posters, and even digital products. And ang maganda dito kay Canva, hindi mo kailangan maging graphic designer kasi sobrang dali niya lang gamitin. So dito kasi learners, drag and drop lang tayo. Ibig sabihin yan, pipili ka lang ng elements na gusto mo, ilalagay mo yan sa design mo, and pwede mo na siyang i-edit based sa gusto mong itsura. So kahit beginner ka pa lang, kayang-kaya mong gumawa ng professional looking designs gamit ito nga pong si Canva. So now na alam na natin kung ano yung Canva, alamin naman natin ngayon kung ano nga ba yung mga Canva templates. So yung mga Canva templates learners, ayan yung mga ready-made design na pwede nating i-customize or i-edit. So like for example, may nagawa ka ditong planner template. So yung makakabili niyan, pwede silang mag-add ng contents or change names, pero yung design ready na. So same with resume template, social media post, or business templates. So lahat yan ready na, hindi na sila magsisimula from scratch. And by creating those Canva templates, dyan napapasok yung opportunity mo. So dahil nga ikaw yung gumagawa ng template, pwede mo yung ibenta sa ibang tao na gustong gumamit ng design mo. So now ito na, paano nga ba kikita gamit ang Canva? So ganito lang siya kasimple learners. So una, gagawa ka lang ng design sa Canva. Pangalawa, isi-save mo siya as template link. And lastly, pwede mo na yung ibenta online. And dito, every time na merong bibili ng template mo, kikita ka. So basically, it's a digital product business wherein gagawin mo lang ng isang beses yung Canva template mo and then pwede mo na siyang ibenta ng paulit-ulit. So now, alamin natin kung ano-ano ba yung pwede mong ibenta gamit ang Canva. So here learners, actually, sobrang dami nating pwedeng gawin and ilan nga dyan is yung mga digital planners, budgeting tracker, social media templates, resume templates, ebook designs, business kits, and even Instagram post pack. So dito, before you create, I recommend na alamin mo muna yung niche or yung gusto mong target market. So dito kasi, for example, nakahanap ka na ng niche mo. So pwede ka nang gumawa ng mga template like for students, small business owners, or sa mga content creators. So kung mas specific yung target market mo, mas mataas yung chance na may bibili ng product mo. Now ito na, papakita ko sa inyo ngayon kung paano siya gagawin step by step. So for step 1, gagawa nga muna tayo ng template design natin inside Canva. So punta nga lang tayo sa official website ni Canva, which is canva.com. And by the way, meron din silang application na available, so pwede natin ma-download yan sa Play Store and App Store. And now, once na nandito na nga tayo kay Canva, search nga lang tayo dyan ng template na gusto natin gawin like planner, budget tracker, or Instagram post. And then after that, hanap ka lang dito ng design na gusto mo. And from there, i-customize nga natin yan. So make sure nyo lang na i-customize nyo yung napili ninyo kasi hindi nga po natin pwedeng ibenta as is yung mga Canva templates inside Canva. So here, either gagawa tayo from scratch or i-customize natin yung mga napili nating planner as our own. So remember, kapag meron kayong nagustuhang template dito, make sure na palitan nyo yung colors, fonts, text, and elements para maging unique nga po yung design ninyo. So now for step 2, kapag katapos na nga po tayong mag-design, gagawa na nga po tayo or mag-generate na tayo ng template link. So yung template link naman learners, ayan nga po yung ibibigay nating access dun sa makakabili ng mga Canva templates natin. So by having that kasi, magkakaroon sila ng sarili nilang kopya wherein pwede nilang i-edit yung design na binigay natin. So para makapag-generate tayo ng template link, itatap nga lang po natin yung share
share button. And then here, ayan, makikita na natin itong template link option dito sa baba. So, itatap lang natin yan. And then after that, itatap na natin itong create template link button. So, dito learners, take note lang na yung template link ay para lang po yan dun sa mga naka-pro account. So, dito kung naka-free tayo, hindi po tayo makakapag-generate ng template link. Pero dito I recommend if you're planning to turn this into a digital business, mas maganda na mag-upgrade nga po tayo to pro account. And now, once na meron na nga tayong Canva template and na-generate na natin yung template link, proceed na tayo dun sa step 3, which is yung pag-upload at pagbebenta natin yan online. So now, since ibebenta na nga natin yan online, saan naman tayo makakahanap ng clients or buyers natin? So dito learners, actually madaming selling platform, pero unahin natin dyan is itong si Racket PH. So ito kasing platform na to, nire-recommend ko talaga yan if you are a beginner, kasi madali lang gamitin yung platform nila, madali ka lang makakapag-upload at makakapag-list ng product mo, and of course, marami na rin yung users nila, so mas mataas yung chance natin na magkaroon ng benta. Pero dito, take note, hindi nga po free yung pag-list natin ng product, kasi meron silang tinatawag dyan na listing fee. So here, we need at least 50 pesos for 5 listings. So technically, para siyang 10 pesos per listing. Pero dito naman learners, one-time fee lang yan. And yung listing fee naman, common talaga siya for a digital selling platform. So aside from this, we have other option, which is ito nga pong si Etsy. So pwede tayong mag-list ng product dito, especially kung ang target customers natin is international. So here naman, mas mataas yung potential income natin since mas madami na nga pong users itong si Etsy. Pero take note, meron nga din po ditong listing fees, so mga around $0.20 din po yan. And aside from that, meron pa silang other fees na kailangan nating bayaran para makapag-list nga po tayo ng product dito. Now for the third way, pwede nga tayong makahanap ng mga buyers natin sa mga Facebook groups. So dito kasi pwede kang mag-search sa mga groups na related sa digital products or Canva templates. So there, pwede kang mag-post ng mga sample ng gawa mo. And the fourth way naman, and one of the effective way to sell digital products ngayon is through your social media account. So dito naman ang maganda in selling digital products or Canva templates, hindi mo kailangan ng maraming followers or even magpakita ng mukha sa camera. So basta yung content na gagawin mo is magbibigay ng value or magpapakita ng value nung Canva template mo. So after mo makagawa ng content, pwede mong ilagay yung link ng product mo sa bio or sa caption ng video mo. Now for the fifth way, para makahanap ka ng buyers, pwede mong gamitin yung platform na Fiverr or Upwork. So pwede kang mag-offer doon ng mga custom designs na editable in Canva. And now, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga digital products na mataas yung demand ngayon online, ifo-flash ko nga po yan dyan sa ating screen. So yan nga po yung mga list natin. So pwede kayong mag-start from there. Now, pag-usapan naman natin kung magkano yung pwede mong kitain. So usually, yung mga Canva templates, nabebenta yan around 100 to 500 pesos kung sa local platforms tayo magbebenta. And sa international platforms naman like Etsy, nasa 5 to 20 dollars yan per template. So to give you an idea, let's say nagbebenta ka ng 199 pesos per template and nakakakuha ka ng 5 sales per day. So that's roughly around 1,000 pesos per day and almost 30,000 pesos per month. And take note ha, yung product na yan, isang beses mo lang yung ginawa, pero may potential kang kumita ng paulit-ulit depende sa demand at effort mo. So kung beginner ka, ito yung mga tips ko para sa'yo. So first, huwag kang masyadong mag-overthink sa design kasi dito pwede kang gumamit ng mga existing templates, basta make sure na i-customize mo yan to make it your own. Next, mag-focus ka sa paggawa ng design na mapapakinabangan at makakapag-solve ng problem nung makakabili ng digital product mo. Third, i-maintain mo na simple lang yung design na gagawin mo. So wag mong i-over-design. And lastly, ang pinaka-importante, mag-umpisa ka or gumawa ka kahit isang product lang sa isang araw. So again, hindi mo kailangan maging expert and hindi mo kailangan maging sobrang creative para magsimula. Ang kailangan mo lang dito is mag-take action and maging consistent. So now, if you want to start earning online using digital products like this, make sure to check the link in the description below. And ayun, so I think that's it for video today, learners. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.